Tuloy-tuloy ho tayo, Double Wang sa Double B ngayong hapon. Pag-usapan na ho natin at nasa linya ho natin ang PhilHealth ngayong hapon. Alamin natin yung mga naaprubahan ng board ng PhilHealth na mga bago at saka enhanced na mga packages. Kabilang ho dyan ang oral healthcare. Tapos meron pang mga naisama na mga rare. Sampu na mga ang rare involved daw diseases. dyan ay sabi ng PhilHealth, mga inborn errors of metabolism, lysosomal storage diseases, and maple syrup urine syndrome. Ano kaya yun? Maple syrup, ha? Alam ko maple syrup Actually, marami po mga rare diseases dito sa atin sa bansa na hindi ho pa nabibigyan ho ng atensyon medical. Well, hindi naman dahil kulang at saka wala ho sa listahan ng mga binibiling gamot ang gobyerno. Yan. Sandali, nasa linya na natin, partner, ang Senior Vice President, Health Finance Policy Sector ng PhilHealth, si Dr. Israel Francis Pargas. Dr. Pargas, magandang hapon po sa inyo. Long time no hear. Welcome po sa Double Wang sa Double B. Magandang hapon po. Magandang hapon po, Double Wang. Magandang hapon din po sa lahat ng taga-subaybay natin. Ayan. Salamat. Sir, kasi ang ganda ng balita eh. Pero paliwanag niyo muna sa amin, ano ba yung mga klase ng diseases? Itong 10 na rare diseases na bagong coverage ngayon ng PhilHealth. Opo. Well, technically po, yung mga rare diseases are those considered to be affecting 1 out of 20,000 people or person. No? And sa atin po, sa Pilipinas, merong mga around 400 plus rare diseases na identified. However, sa ngayon po, ang ating una na i-cover or expand ng coverage ay yun pong 10 na leading rare diseases dito sa atin. Yan naman po ay kino-cover na natin dati. Medyo maliit lang yung ating coverage, pero ngayon, in-expand na po natin siya. Sa ngayon po, as identified by the experts, ay yan pong mga rare diseases normally ay nakikita sa mga bata na either bagong panganak, pero ito po ay kalimitan ay through the genetics study nakikita or yun pong sa meron pong nagiging problema sa atin sa genes at ang some of these are actually would result to inborn errors of metabolism or lysosomal storage diseases. So katulad po ng mga inborn errors of metabolism, katulad po halimbawa ng maple urine syndrome, phenylketonuria, so ang problema po dyan, dun po sa genes natin may defect na hindi po normal or hindi kalimitan na may metabolize yung mga either una, yun pong protein, hindi na may metabolize ng maayos ng katawan, kung kaya nagkakaroon po ng disorder yung ating mga kabataan. Kaya po kung minsan, ang mga kagamutan or treatment na kinakailangan ay special milk formula. Yun pong mga ganon. Meron naman po na katulad po dun sa lysosomal storage disease, yun pong mga Fabry or yung Pompe or Gaucher's disease na binabanggit. Meron naman pong mga problema sa enzyme dun po sa genes natin, kung kaya't ang mga kalimitang treatment would be replacement po ng enzyme na kinakailangan po in a lifetime para naman magamot yung pong mga ganyang pagkakasakit. Ang maganda nito, Double Wang, is kapag natugunan natin ng tamang gamutan, nagkakaroon po ng productive life yung mga kabataan at hindi po sila namamatay sa batang edad, kundi nabubuhay po sila ng produktibo at nabubuhay po sila ng pangmatagalan. Yung pong mga rare disease na yan, nadi-detect ko yan at an early stage, yung mga sanggol pa lamang. Bata pa lang. Yun ba to? Opo. Actually po, karamihan dyan or ang ilan dyan ay nadi-detect dun sa tinatawag natin na newborn screening. Opo. Kaya po nung naging batas, yung newborn screening, binayadan na rin po natin yung newborn screening. Kaya lang, ang problema doon, kung na-screen na yung mga kabataan at nakita na merong may mga ganitong sakit, ano naman po yung sunod na dapat nating gawin? Yes. Kaya po naglabas tayo naman ng pakete
to provide naman the treatment dun po sa mga bata na makikita na may mga ganitong pagkakasakit. Ano pong klase ng coverage, Dr. Pargas, ang ibibigay ng PhilHealth sa ganitong kakaibang mga sakit? Meaning, buo ba ng treatment ay sasakupin o magkano po ang pwedeng i-provide sa bawat rare disease na ito? Sasagutin po natin, kasama from diagnostic to the treatment. So kung ano po ang kakailanganing treatment, kung ito ay enzyme or kung ito po ay yung mga special milk formula na binabanggit natin, and as long as they are actually part of the national formulary, yan po ay ibabayad natin. Kaya nga po yung ating naging increase sa benefit po dyan, meron pong halimbawa, ang ating lumang benepisyo ay 13,000 lamang. Ngayon po ay ang ating magiging coverage is around 239,000 na. Wow. Opo, kasi nga po, sasagutin na natin yung mga treatments na kinakailangan. Yung mga rare diseases na yan, lifetime ho ba yung gamutan o yung treatment ho dyan? Opo, meron pong mga kinakailangan na talagang mai-replace natin yung enzyme. Meron naman pong mga pangangailangan, katulad po halimbawa sa mga kabataan or yung mga newly born babies pa lang, ay ang kailanganin nila ay milk. So, hanggang sa panahon na kakailanganin ng milk, yun po yung ating i-cover. Opo. Lifetime mo yan. So, lifetime din yung coverage. Coverage ng PhilHealth. Kung magkakaroon po na merong may lifetime, yung pangangailangan na gamutan, ganun din po ang ating magiging coverage. Yung 200,000, Dr. Pargas, every month? Yes po. Aba, Kasi malaki-laki yun. Opo, yes po. Kasi yun pong mga kinakailangan is depende po kung halimbawa enzyme replacement. Kung ang schedule po niya is every 2 weeks na kailangan, so ganun din po yung magiging file na claim sa amin. Okay. But sa ngayon po, ginagawa pa rin po natin yung final rules para po dito sa mga ganito, and hopefully yun pong ating policy issue once may labas natin within the year para po maging effective na rin itong mga policies na ito. So before the end of the year po, may lalabas yung policy. Yes po. Ayun, yan po good. ang ating target. Madadagdagan kaya ho yan ang bilang na yan ng mga rare disease? Kasi natanong ko yan kasi meron nung isang sakit na rare disease din, pero marami na ho ang nagkakakaso. Kung pamilyar ho kayo doon sa colitis at saka Crohn's disease, umabot na dito sa atin yan sa Pilipinas. At base ho doon sa mga nakausap natin mga doktor, yung mga gastroenterologists, talagang alarming na ho ito. At yung mga gamot ho nito, wala pa ho doon sa national formulatory natin. Kamamahal pa ng gamot. Kamamahal ng gamot. Abroad pa nabibili pa nga yung iba Di ba? Yes po. Actually, gaya po ng nabanggit natin, yun pong 10 ay initial pa lamang. And of course, with the input coming from the experts po, ay meron pa rin po tayo mga susunod na gagawan pa rin ng pakete para po makover natin. Ito naman po ay aligned na rin sa mandato ng Universal Healthcare at saka ng PhilHealth na dapat ay walang naiiwan. O yung zero billing kung tawagin. Kung pwede ko lang i-suggest yun, pwede nyo silipin yun, Doc Ish, yung Crohn's disease at ang colitis. Kasi meron kahit yung pinakasikat na YouTuber, merong sakit na ganun. Yes po. And we will check also with our experts, yung pong ating mga doktor at experts sa field of that. Apo, nabanggit natin yung ilan pa lang 5 lang ata yun. Ano pa yung iba na mga rare diseases pala, Doc? Naku, marami po. Marami, Mga around 400. Ande, Around 400 na po yung identified. Pero yung ngayon, yung 10. We have the 4 po for the inborn errors of metabolism and 6 po for the lysosomal storage diseases. Meron po sa mga lysosomal, yan po yung mga Fabry, Pompe, Gaucher's, Osteodermis imperfecta. Doon naman po sa inborn errors of metabolism, yun pong mga maple syrup na binanggit nyo, yun pong phenylketonuria, G6P6, and another one po. Grabe yung mga pangalan na yan, Doc. Kaya nga hindi natin pare-pareho alam ito. Pero maliban doon, ang maganda pang balita, Weng, di ba, Dr. Pargas, sisimulan nyo na rin yung pag-coverage ng PhilHealth dun sa mga assistive na kailangan po ng mga pasyente, like halimbawa wheelchair, crutches o saklay. Kailan po magiging effective yon?
Katulad po nung nabanggit ko, pinipilit po natin na mailabas rin ang policy issuance niya ngayong December para po maging effective siya, hopefully this December or at the start of first quarter po. Okay. Kailangan, kung halimbawa nangangailangan ka ng wheelchair, hindi pwedeng basta lalapit ka sa PhilHealth. Kailangan na check up ka at may reseta ka na kailangan mo ng wheelchair or crutches. Yes po. Kakailanganin ng prescription ng doktor kasi katulad po ng wheelchair. Yung wheelchair po, iba-ibang klase siya. So depende po sa pangangailangan ninyong klase ng wheelchair, yun po yung i-cover ng PhilHealth at yun po yung bibigyan ng benepisyo ng PhilHealth. So ito po ay kailangang prescribed by the doctor, even the crutches, the canes and all, and kailangan po silang makita ng mga doktor, physiatrist, or halimbawa po ay physical therapist or occupational therapist, at depende po doon sa i-reseta sa kanila, yun po ang i-cover ng PhilHealth. Tapos yung kanina, yung isa pa, pahuli na lamang, yung sa oral. Oo, kailan maging effective yun, Doc? At saka anong cover nun? Pati buno to, daming kasama libre. interest doon. Yun pong ating oral dental health care is a primary care. Remember po, yung pag-operasyon dito sa ating mga dentoalveolar structures, yan po ay covered na ng PhilHealth. Pero ang wala po natin is yun pong oral hygiene care or primary care. At yan po yung i-cover ng PhilHealth. So, kasama po sa pakete yung oral screening or mouth examination, kasama rin po yung oral prophylaxis or cleaning, at kasama rin po yung fluoride varnishing. Okay. So, at kung kakailanganin din po, kailangan din po yung makakasama rin po na pwedeng serbisyo yung pong pag-a-apply ng fissure sealant and emergency tooth extraction. Pasta. Oo, ibig sabihin, sa mga dental clinic na nakikita ho ng taong bayan, pwede ho silang pumunta ho doon, magpa-schedule, pakita lang nila yung ako po'y miyembro ng PhilHealth. O hindi kailangan sa government hospital magpunta. Sa ngayon po, ang magiging magpapatupad or magbibigay ng serbisyo, ayun pong ating mga consulta accredited providers. Yun po yung ating mga primary care providers. Now, these consulta providers ay meron pong around 3,000 tayo nationwide at around 400 po doon ay private clinics. So, ibig sabihin, public and private po, pwedeng magbigay as long as they are consulta providers. Yun po yung makakapagbigay initially ng mga serbisyo na ito. Ayun. Meron lang ko yung habol. Short lang ito, Dr. Pargas. May patanong lang dito. Magkano raw po yung coverage sa mild at severe dengue? Doon po sa mild confinement. Doon po sa mild dengue natin, ang coverage natin is 10,000 pesos. Sa severe dengue po is 47,000 pesos. Ayun. Pero Alright, yan ho'y kailangan naka-confine, di ba? Naka-confine. Yes po. Alright. Yung severe dengue po, yun yung medyo merong pagdudugo na. May blood At transfusion. kailangan na pong bantayan. Okay. Alright. Sige, Dr. Pargas, maraming salamat po sa thank oras. you. Salamat po sa oras, Dr. Magandang Israel. araw din po at maraming salamat, Double Weng. And maraming Hilingan, walang pinoprotektahan.